Kung bibigyan ka ng dalawang option bilang isang NBA player, anong pipiliin mo? Isang minimum contract pero mapupunta ka sa isang contender at malaki ang chance mong magkampiyon? O isang napakalaking kontrata pero kapalit nito, mapupunta ka sa isang rebuilding team o isang bottom team na malabong makapasok sa playoffs? Parang ang hirap, di ba? Kung pera ang pag-uusapan, parang obvious ang sagot. Pero kasi ang pagpili din sa mas maliit na kontrata ang magiging daan para makuha mo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking pera, ang NBA Championship. Sa mundo ng NBA, may mga players na piniling habulin ang pinakamalaking kontrata na kaya nilang makuha. Pero may mga players din na handang magsakripisyo ng milyon-milyong dolyar para lang magkaroon ng mas magandang pagkakataong makapagkampiyon. At sa ganyang usapan, hindi pwedeng hindi mo maisip yung ginawa ni Jalen Brunson. Dahil noong August 2024, pumirma siya ng 4-year extension worth around $156.5 million. Pero kung naghintay siya ng isang taon, projected na pwede siyang maging eligible para sa 5-year contract na nasa $269 million. So more or less, $113 million ang potential guaranteed money na isinuko niya sa decision niya na yon. Pero nagkamali ba siya doon? Hindi, sinadya ni Brunson yon dahil alam niyang malaki ang epekto noon sa salary cap situation ng Knicks. Kaya imbis na kunin ang pinakamalaking possible deal para sa sarili niya, nagbigay si Brunson ng mas malaking financial flexibility sa New York para mapanatili at madagdagan ang kanilang core players. At take note, hindi yung simpleng nagbigay siya ng pera para sa team kasi may risk yun sa side niya. Kailangan niyang tanggapin ang mas maliit na contract habang nasa prime ng kanyang karir at kung may mangyari sa kanya o magka-injury siya bago niya makuha ang mas malaking payday, pwedeng mawala ang opportunity na yon. Pero makalipas ang 2 taon, nagbunga ang sakripisyong yun ni Brunson dahil nakuha ng Knicks ang 2026 NBA Championship na hinintay ng prangkisa ng mahigit 5 dekada. Hindi ko alam kung na-impluwensyahan ni Brunson si Wemby dahil lately lang parang parehong desisyon din kasi ang ginawa ni Victor Wembanyama. Matapos ang kanyang 3rd season sa NBA, pumirma si Wemby ng 5-year extension worth $252 million para manatili sa San Antonio Spurs. Malaking kontrata pa rin yun obviously. Pero ang interesting doon, pwede sana siyang kumita ng mas malaki dahil imbis na kunin ang 30% maximum salary structure, pinili niya ang 25% maximum. At ayon sa reports, pwedeng umabot sa around $303 million ang isang version ng kanyang deal kung may kasama itong incentives o escalators para sa major individual awards. So potentially more or less $50 million ang perang iniwan niya sa table. At ang dahilan, para magkaroon daw ng mas malaking financial flexibility ang Spurs para makabuo ng mas competitive na roster sa paligid niya. Sa current salary cap rules kasi at mga restriction na dala ng second apron, bawat dollar na matitipid ng isang team ay pwedeng maging importante sa pagbuo at pagpapanatili ng isang championship caliber roster. Kaya parang nagkaroon tayo ng bagong trend sa NBA. Si Brunson iniwan ng mahigit $100 million sa potential contract niya. Si Wemby naman pinili ang mas mababang salary structure kahit isa siya sa pinakamalaking young stars ng liga. At syempre si Austin Reeves dahil imbes na kunin niya yung $185 million, naging $180 million na lang. Ang galing. Pero may malaking tanong dyan, kung milyon-milyong dolyar ang pinag-uusapan, hanggang saan ka ba dapat magsakripisyo para sa isang championship na hindi naman guaranteed? So, dito naman tayo sa kabilang side ng argument. Bakit hindi rin automatic na ang mas maliit na kontrata ay mas magandang choice? Well, hindi naman kasi lahat kasing swerte ni Jalen Brunson na yung pay cut na ginawa niya nagresulta ng kampyonato. Dahil ang katotohanan, minsan kahit handa kang magsakripisyo ng pera para sa isang championship, walang guarantee na makukuha mo talaga yon. At isang magandang example dyan, si James Harden. Sa buong karir niya, hindi naman masasabi na pera lang ang hinabol ni Harden. In fact, noong 2022, habang nasa Philadelphia 76ers siya, nag-decline siya ng $47.4 million player option at pumirma siya ng 2-year deal na worth around $68.6 million. So parang imbes 47 million ang sweldo niya sa paparating na taon, ginawa niyang 33 million lang. At ayon mismo sa reports, ginawa niya yon para bigyan ng financial flexibility ang 76ers na i-improve ang roster at magkaroon sila ng mas magandang chance na mag-compete para sa championship. Pamilyar ba? So yes, willing ding magsakripisyo ng pera si Harden para sa championship. Pero anong nangyari?
hindi pa rin naman siya nagkampiyon. At sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang paghahanap niya ng team na may tunay na chance na manalo ng title. At nitong August, pumirma siya ng bagong 3-year contract worth 97 million matapos niyang i-decline ang 42.3 million player option para sa 2026 to 2027 season. So, pay cut na naman. 37 years old na si Harden. Sa edad niyang yon, pwede namang hindi na kampyonato ang habulin niya. Dahil ilang taon na lang pwedeng matapos na ang basketball career niya. Kaya ito naman ang problema sa pagpili ng championship over money. Ang pera kapag guaranteed, alam mong makukuha mo. Pero ang championship, bago mo makuha, kailangan mong manalo ng maraming serye, umiwas sa injuries, magkaroon ng tamang teammates, tamang coaching, at minsan, kailangan mo rin ng swerte. Kaya kahit magsakripisyo ka ng milyon-milyong dolyar para sa mas magandang chance na magkasingsing, walang sino man ang makakasiguro na magkakampyon ka talaga. Pero actually, ang pagpili ng mga players sa kung pera ba o championship ay usually nakadepende sa kung nasa ang stage na ba sila ng kanilang karir. Kasi iba ang desisyon ng isang 25-year-old superstar kumpara sa isang player na nasa dulo na ng kanyang karir. Example niyan, ang lolo nyo, si LeBron. Last year, kumikita pa yan ng more than $52 million a year. Pero ngayon, 3.8 million na lang sa dahilan daw na hindi na siya naglalaro para lang sa pera. Ang gusto niya ay magkaroon ulit ng pagkakataong makipag-compete at manalo ng isa pang championship. May sense din ang decision niya na yon kung career stage ang pag-uusapan. Dahil si LeBron ay papasok na sa kanyang 24th NBA season, hindi na niya kailangan patunayan na kaya niyang kumita ng pinakamalaking kontrata. Kaya niya nga kumita ng pera outside basketball Hindi siya kukulangin ng pera. Ang kulang sa kanya ngayon ay oras. Hindi mo alam kung ilang taon pa siyang may kakayahang maglaro sa NBA level. Kaya mas naging mahalaga na sa kanya ang pagkakataong makakuha ng isa pang championship. Kaya nga hindi lang simpleng pera o championship ang pinagpipilian ni LeBron sa ngayon, kundi kasama na din ang iiwan niyang legacy. Pero gaya din ng iba, hindi porket siya ang may pinakamalaking pay cut na ginawa sa NBA history ay guaranteed din na magkakampyon sila. Kailangan pa din nilang trabahuhin yon at patumbahin ang sino makaharang sa goal nilang magkampyon. Kaya para sa akin, dapat maging balanse lang talaga ang player sa pag-aim ng malaking kontrata at pagkuha ng kampyonato. Kasi pag puro singsing ang habol, tapos puro pay cut, masasacrifice yung financial security ng player. Sabi nga nila, pag tapos na ang basketball career mo, mauulam mo ba ang championship ring? Pero kung puro kontrata naman ang focus ng mga players, mawawalan naman ang competitiveness ng liga. Posible silang mawalan ng interest pag iyihan pa yung craft nila once nakuha na yung malaking kontrata. Talamak yan sa mga batang players ngayon. Pagkakuha ng malaking extension, nawawala na yung laro. O hindi na sila kasing galing ng dati. Kaya hindi din dapat mawala sa mga players na hangarin nila ang magkaroon ng championship trophy. Dahil magre-resulta yon ng mas maganda at kaabang-abang na bakbakan sa court. Para sa karamihan, pwedeng ma-replace ang kontrata, pwedeng magkaroon ulit ng payday. Pero kapag natapos na ang karir mo ng walang championship, wala ka ng next season para habulin yon. Sa kabilang side naman ng kwento, parang maganda ding tanong yung nakakaawa nga ba yung player na natapos ang karir na wala man lang kampyonato? O yung player na may kampyonato nga pero ilang years lang after magretiro ay sinusubukan ding ibenta ang mga championship rings niya kapalit ng pera. Anong masasabi mo dito? Kwentuhan tayo sa comment. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.